Pasensya na po kayo. Yun lang po ang masasabi ko sa inyo. Ako po'y magulang din. Kaya po ako'y nanghihingi ng pusong pasensya. Tumakas na driver ng bus na nakasagasa at nakapatay sa isang binatilyo kahapon, sumuko na. Pamilya ng biktima, hindi na magsasampa ng kaso. Mag-ate sa QC, patay matapos pagbabarili ng bunso nilang kapatid. Pamangkin ng suspect, patay rin. Tinitingnang motibo sa krimen, away negosyo. Justice Secretary Laila De Lima tinanggap na ang nominasyon para maging susunod na Chief Justice ng bansa. Judicial and Bar Council hanggang bukas na lang tatanggap ng aplikante. Kapangyarihan sa pagsususpinde ng mga klase sa Quezon City nakasalalay na sa mga kapitan ng barangay. Approve kaya yan sa publiko. 3 universidad sa Pilipinas pasok sa top 50 ng mga pinakamagaling sa pagtuturo ng Ingles sa buong mundo. Sa aksyon abroad, lalaki nagsisigaw habang nagtatalumpati si Chinese President Hu Jintao sa Hong Kong. Agaw eksenang lalaki, kinaladkad palabas. Mga palaka sa India, ikinasal. Para saan naman kaya ang gimmick na yan? At sa showbiz aksyon, Tom Cruise, bubuelta ng divorce laban sa misis na si Katie Holmes, pero sa California. At Aramina, graduate na sa culinary school. Ano kaya ang iluluto niya para sa kapatid na si Christine Reyes? Papaitan. Kaya hindi naman tinuro sa amin dito. Wala kasi bitter eh. Pilipinas, magandang gabi. Ngayong 1 ng Hulyo, 2012. Ang maksong balita. Sumuko na sa mga otoridad ang driver ng bus na nakasagasa kahapon sa isang binatilyo sa EDSA, Quezon City. Ang pamilya naman ng biktima wala na raw plano magsampa pa ng kaso. Ikwento mo, Marian Alviar. Pasensya na po kayo. Yun lang po ang masasabi ko sa inyo. Ako po'y magulang din. Kaya po ako'y nanghihingi ng pusong pasensya. Mangiyak-ngiyak na humingi ng tawad ang bus driver na si Alberto Vibal sa tatay ng 13 anyos na si John Melo Solomon. Namatay kahapon si John Melo matapos masagasaan ng bus na minamaneho ni Vibal. Tumakas si Vibal kahapon at kanina lang sumuko sa otoridad. Ang napagdesisyonan po namin ng kasama kong konduktor ay buhatin namin at isakay sa bus, dadali namin sa ospital. Ngayon, nung ako po ay bumaba, ay marami na pong tao. Ay ako naman po ay natakot din sa aming pang sariling kaligtasan. Kwento ni Vibal, hindi niya napansin ang binatilyo dahil palusong at madilim ang kalsada. Tinangka pa raw niyang umiwas pero nasa pool pa rin ang bata. Nung mapansin ko po siya, kasi madilim ang kalsada, nadyan na po. Gumanon po yung bus ko eh, tumagilid sa pag-iwas ko po sa kanya. Panganay si John Melo sa 4 na magkakapatid kaya naman hirap na hirap ang kanyang pamilya na tanggapin na nangyari. Kwento ng mga nakakita sa aksidente, tinangka raw kasing iligtas ng binatilyo ang isang aso kaya ito nahagip ng bus. Nung pagkakita ng aso na sa gisang kagabi, akala na siguro aso niya yun. Kaya dali-dali niyang kinuha. Pag nakakita ng aso yan, maharot. Ibuburol ng 3 araw sa kanilang bahay sa QC ang mga labi ni John Melo. Magbibigay naman ng 200,000 piso ang kumpanya ng bus na nakasagasa sa binatilyo. Nagkasundo na rin naman kami, burial, tapos may iiwang pera sa kanila. Nagdesisyon ng pamilya ni John Melo na wag nang magsampa ng kaso laban sa bus driver na si Vibal. Po, tinaamin niya po na naka-aksidente po siya. Hindi niya naman po tinatalikuran, tinatakasan. Ba't maigi po yung ginawa niya pag surrender dito. Marian Alviar, News 5. Tinanggap ni Justice Secretary Laila De Lima ang nominasyon para maging bagong Chief Justice ng Korte Suprema. Isang araw bago ang deadline ng pagtanggap ng Judicial and Bar Council ng mga aplikante. Nauna nang nag-inhibit si De Lima bilang miyembro ng JBC. Naritong report.
Kung noong mga nakaraang araw, tikom ang bibig ni Justice Secretary Laila De Lima sa nominasyon sa kanya bilang Chief Justice, kanina kinumpirma niya ang pagtanggap sa nominasyon. Sa isang pahayag, sinabi ni De Lima na kailangan ng hudikatura ng epektibo at mapagkakatiwalaang leader. At matapos daw ang malalim na pag-iisip at konsultasyon sa kanyang pamilya, nagdesisyon siyang tanggapin ang hamon. Miyembro si De Lima ng Judicial and Bar Council na siyang namamahala sa pagpili ng susunod na Chief Justice. Sa pagtanggap sa nominasyon, kailangan niya mag-inhibit sa JBC, bagay na una na raw ginawa ng kalihim. No, in fairness to Secretary De Lima, she has been careful actually to inhibit in the past, no? Kasi maski nung hindi pa niya tinatanggap, talagang nag-inhibit na siya. Matatanda ang sinabi noon ni Pangulong Aquino sa kanyang state visit sa Amerika na mas gugustuhin niyang manatili sa DOJ si De Lima. Hindi tiyak kung kinonsulta ni De Lima kay Pinoy ang desisyong tanggapin ng nominasyon. Bukod kay De Lima, nominado rin si Acting Chief Justice Antonio Carpio na nag-inhibit na rin sa JBC at nagpahayag ng interes sa posisyon. Pero katulad ni De Lima, hindi pa rin formal na tinatanggap ni Carpio ang nominasyon. Ngayong Lunes na ang deadline ng JBC para sa nominasyon. Anyway, we have up to 12 midnight tomorrow to accept the nominations and applications. Sa ngayon, 13 pa lang daw ang tumanggap ng nominasyon bilang punong mahistrado. Sasalang ang mga aplikante sa pampublikong panayam sa Korte Suprema. Pipili ng 3 pangalan ng JBC at ipapadala sa Malacanang para pagpilian ni Pangulong Aquino. Maricel Halili, News 5. Tinutugis na ng militar ang mga kumidnap sa 4 na aid workers sa Kenya kasama ang Pilipino na si Glenn Costes. Nakatutok ang paghahanap sa border ng Kenya at Somalia. Paniwala kasi ng mga otoridad, hindi pa nakakalabas sa Kenya ang mga kidnapper. Dinukot si Costes at mga kasama nitong aid workers sa Dadaab Refugee Camp. Kabilang sa mga dinukot ang isang Canadian, isang Norwegian at isang Pakistani. Hinihinalang may koneksyon ang mga kidnapper sa terrorist group na Al-Qaeda. Samantala, simula na ngayong araw ang pagpapatupad ng gun ban sa ARMM para sa General Voters Registration sa rehiyon na iyan sa July 9 hanggang 18. Base ito sa memorandum na inilabas ng PNP noon pang Miyerkules. Sa ilalim ng gun ban, pulis at militar lang ang pwedeng magbitbit ng baril sa ARMM. Bukod sa ARMM, sakop din ng gun ban ang Cotabato, Isabela, Zamboanga, Sultan Kudarat at Lanao del Norte. Magtatagal ang gun ban hanggang 23 ng Hulyo. Inutos ng COMELEC ang paglilinis ng voters list ng ARMM matapos madiskubre ang multiple registration ng may 300,000 botante roon. Good news sa mga misis, magpapatupad ng bawas sa presyo ng LPG ang ilang kumpanya. 5 pesos and 50 centavos ang itatapyas ng Petron at Total sa kada kilo ng gasul. 3 pesos and 45 centavos naman ang price cut sa kada litro ng Extend Auto LPG. Ang Isla LPG magtatapyas ng 5.50 sa kada kilo ng kanilang Solein. Epektibo ito simula alas 12 ng hating gabi. Maliit na raw ang tsansang maging bagyo ang binabantayang sama ng panahon sa silangan ng Visayas, sabi ng Pag-asa. Ibinaba na kasi sa low pressure area ang active LPA na nasa mahigit 400 kilometro mula sa Eastern Samar. Yun nga lang, asahan pa rin ang pag-ulan sa Bicol, Eastern Visayas at Eastern Mindanao na posible pa ring magdulot ng landslides at flash floods. Makararanas rin ang kalat-kalat na pag-ulan ng Southern Luzon, maging ang Metro Manila. Inabusuhan naman ang mga mangingisda na mataas pa rin ang mga alon sa laot. Epektibo na simula ngayon ang pagpapatupad ng regular na pasahod sa mga driver ng bus. Pero ang ilang kumpanya mukhang hihintayin pa ang 2013 bago sumunod sa utos ng Department of Labor. Ikwento mo, James Beltran. Dahilan daw ng pagiging kaskasero ng mga driver ng bus ang porsyentuang sistema ng pagkita. Dahil naghabol ng pasahero, parang hinahabol din daw nila ang disgrasya. Sagitsitan sila sa EDSA. Hindi maayos ang kanilang sitwasyon sa paggawa. Pag hindi nabayaran ng SSS, wala na, masalimuot ng pag-iisip.
Solusyon dito ng Department of Labor ang pagtatakda ng fixed salary sa mga driver at konduktor ng bus na epektibo na simula July 1. Base sa panuntunan ng DOLE, bukod sa minimum wage at mga benepisyo na tinatakda ng batas, bibigyan din ng dagdag na kita ang mga tsuper base sa kanilang performance. Pagbabasehan dito ang tamang kota ng mga pasahero, tamang bilis ng pagbiyahe at dami ng traffic violation. Sabi pa nga ng DOLE, 35 pa lang sa 158 kumpanya ng bus sa Metro Manila ang sumusunod dito. Depensa naman ng mga bus operator, hindi pwedeng persahin ang agarang pagsunod dito. Department Order 118 became effective after 15 days after the publication of the guidelines on February 28. So this became effective last March 15. Bus operators are given 6 months to 1 year to fully comply with the department order. Maging ang mga mismong bus driver, wala pang ideya sa bagong patakaran. Hindi ko pa, hindi pa naayos kasi bukas yung mga alarm namin yung gabi. Mayroon ng sinabi ang opisina pero magano pa rin mag-waiting pa. Mag-i-inspeksyon daw ang DOLE sa mga kumpanya ng bus para matiyak na masusunod ang bagong pasweldo. James Batran, News 5. Susunod sa aksyon, negosyante sa QC, pinagbabaril ang sarili mga kapatid at pamangkin. Krimen, posibleng dahil daw sa away sa negosyo. 2 palaka ikinasal sa India para sa hiling na ulan. Pagtatalumpati ni Chinese President Hu Jintao sa Hong Kong na istorbo ng isang lalaking nagwala at nagsisigaw.